Kilalanin ang literal na powerful na kabarangay. Si Jinky Gion, ang powerlifter ng Cainta, Rizal. Hindi naging hadlang ang kapansanan ni Jinky para hasain ang kanyang kakayahan sa powerlifting. At dinala na siya ng sports na ito sa mga kompetisyon sa loob at labas ng bansa. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa kong may kapansanan ay huwag silang mawalan ng lakas ng loob sa kanilang sarili at magtiwala lang sila sa kanilang kakayanan. Alamin natin kung paanong nalampasan ni Jinky ang mga pagsubok kahit gaano man ito kabigat. Dito lamang sa KKB, Kwentong Kabarangay. Ayan, i-welcome naman natin sa LTE at sa Net 25 ang Paralympic powerlifter ng Barangay Santo Domingo, si Ma'am Jinky Gion. Good morning, Ate Jinky! Good morning po. Ayan, Ate Jinky! Palayo niyo daw yung pangalan yan, pero yung totoo niyong pangalan na yan, no? Ang totoo ko pong pangalan ay Asiel po. Michelle. Nahirapan daw yung mag-pronounce yung iba. Jinky na lang. Jinky pangalan mo, sabi sa kanya. Hirap na hirap daw. Ano bang tawag sa'yo minsan sa Rachel? Minsan ano? Minsan po Asiel, minsan po Ashel. O, tinan mo, nagkamali nga ako. Asiel. Asiel oh. Ayan Diba? na. Eto na, my friend. Okay. Powerlifter. Tama. Diba? Gano'ng katagal na ho kayong powerlifter, Ate Jinky? Nag-start po ako 2003 po hanggang ngayon. Wow, paano nyo po na-discover ang pagiging powerlifter? Na-discover ko lang po to nung sumama po ako sa kaibigan ko sa mall. Tapos, Hindi ko po alam na sinali niya ako sa competition. Tapos, nung sinali ka, ano nangyari? Nung sinali niya po ako, ayun po, nanalo din po ako kahit papaano. nag-champion ka? Opo. Grabe! Natawa ko doon sa nanalo pa rin ako kahit paano. Champion siya? Ano to kahit Hindi. paano? Champion? Ang maganda ron, hindi niya alam na sinali pala siya. Correct! May pa-premyo na nakuha? Opo, grocery po at saka medal. Aba. Grocery at medal! So mula nakita mo na pwedeng maging karera ang pagiging powerlifter. Hindi ko po pinansin po yon kasi akala ko laro lang po talaga yon. Oh! Kailan po kayo nagpursige? Lumipas pa pong ilang buwan tapos pinatawag po ako sa Pilspada po, sa Ultra po. Ano po yung Vespada? Para lang mo sa kaalaman ng ating mga Kanet 25. Ang Pilspada po, ayun pong aming agency na sila po yung nag-aasikaso sa amin papunta ng ibang bansa. Kasi sila isa Sports Commission ito, under Sports Commission. Under po ng Philippine Sports Commission. Philippine Sports Commission. My friend, ang galing Tapos biglang naging national team na siya. Oo. Eto nga. So, kailan po kayo nag-umpisang mag-compete internationally? Bali po, ang first competition ko po ay 2003 sa Vietnam po. Vietnam. Tapos, ano po mga napanalunan natin? Unang laro ko po ay nakakuha po tayo ng bronze medal. Aba! Palakpakan! Unang laro ba lang sumipa na? Okay. Ano po ang masasabi nyo naging motivation nyo sa sport na ito? Kahit na kayo po may kapansanan. Ang balita po natin, kayo po nagkaroon ng polio nung kayong bata pa po. Ano po? Tapos po, ano po ang inyong naging motivation? Sa akin po ang motivation ko po is, hindi ko, nagkaroon po ako ng lakas ng loob na kaya ko rin pala kahit may kapansanan ako. Galing! Hindi ba? Sino ang mga inspirasyon mo dito sa yung pagiging powerlifter? Baling inspirasyon ko po, syempre, unang-una yung mga magulang ko, Naman. tsaka yung mga kapatid ko. Kasi sila yung unang-unang sumuporta sa akin nung nalaman nila naglalaro ako, mga friends ko, mga katrabaho ko sa tahanan. At lahat po ng mga nagmamahal sa akin, mahal ko rin sila. Ganda! Maraming support system. Oo. Maraming support. Kapag sinabi niyang tahanan, ito yung tahanang walang hagdanan. Yes! Dyan kayo nagtatrabaho rin Pakikwento lang doon. sa kanila, ano ba yung tahanang walang hagdan? Ang tahanang walang hagdan po ay isang institution na pinamalaha. Ang madre po ang nagtayo dyan
na taga Okay. Belgium. Yup, ito po isang Basta institusyon yung, po yung para po sa organisasyon mga... na kasama yung ating mga may kapansanan na mga kababayan. Opo, lahat po. Ayan, okay. So ito na, my friend, tumatanda siya. Nung may polio ka, naging maayos ba ang Ipinanganak po paglaki ba kayong may mo? polio? Hindi po, Hindi. bali accident lang po ang nangyari sa akin. Okay, so kayo dinapuan ng virus, no? Correct. Yun yung virus sa mga Kaya bata, kailangan importante, mabakunahan. yung mga first-time mommies, importante ang bakuna, lalo na yung antipolio para sa inyong mga anak. Tama. So kailangan makumpleto nyo po yung mga vaccine na yan para hindi na rin magkaroon ng problema ang inyong mga anak. My friend, pero siya na naman ang patunay na hindi naging hadlang sa'yo. Opo. Paano ba ang training mo? Nahirapan ka ba? Paano ang training mo? Araw-araw ba yan? Paano? Bali po, ang training ko po is Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. Bali, 4 na araw po ngayon ang aming training. So, may trabaho po ako sa morning. So, nakiusap po ako sa coach ko na May trabaho kung pa yan, friend? Sa hapon ko na lang po nilipat ang aking training. Oho. After work na lang po. Okay, kumusta ang training? Okay naman po. Bali, conditioning pa po kami ngayon kasi nagbakasyon po kami ng December. So, ngayon, bumabalik na kami sa aming training. Ayun. At ito nga, so bukod sa, di ba, Vietnam ang kanyang unang nasalihan, mga Kanet 25, iba't ibang mga bansa na ang kanyang napuntahan. Ano po napuntahan yung mga bansa? Ang dami na po napunta akong mga bansa. Yung Vietnam, Thailand, Malaysia, Georgia, London. Wow. Di ba? At itong huli, Cambodia. Tama Opo, ba? opo. Yes. Ayan. Ano po ang parang naging aral sa inyo nung pagsali nyo ng mga kompetisyon sa iba't ibang bansa? Ano ang nakita nyo? Marami po ako natutunan na aral sa ibang bansa dahil nakikipaglahok tayo. So marami po, unang-una ay natututo po kami na magpasensya sa aming sarili. At tinatanggap po namin kung manalo o matalo man kami, Ganda. sports lang kami. Yun! Sigurado ako marami ng medalyang nakuha. Nabibilang mo pa ba kung ilang medalya na nakuha niyo? Hindi na. Okay, paano niyo po kinukondisyon ang sarili niyo? Sinabi yung conditioning. Bali po, kinukondisyon po namin ang sarili namin, syempre, stress, iwas sa stress. Tapos, unang-una, ang problema iniiwan sa bahay. At saka po, kailangan maglaging malusog, healthy tayo kasi nagtitraining tayo. At saka laging kumakain ng tama. Ganda! So, tatanong ko sana kasi kung anong benepisyo sa kanya ng ganyang sinalihang sports di ba? So, nakita natin naging healthy po talaga. Health conscious po kayo. Yes po. Ayun, ganda, friend! Ano po ang competition na sasalihan niyo in the future? Ito pinaghahandaan niyo po. Bali, ito po, Asian Para Games po, 2026. Maglalaro na naman po kami Saan gaganapin? sa Thailand po. Aba, Yeah! aba, babalik ka na, suki ka na ng Thailand, ha? Ginagawa mo na lang siyang divisorya, ha? Thailand ulit siya. Ano pong ginawa, ano po inyong mga ginawa sa mga napapanalunan nyo? Mga marami po nagtatanong. Bali po, ang ginawa ko sa mga napanalunan ko, nang una po ay sinuportahan ko po yung mga magulang ko. Wow! Tapos po, yung bahay po namin ay napa-renovate ko na rin po. Wow! Buhay ka! Nakikita mo siyang paano siya magkwento, no? Maningning ang kanyang mukha, maningning ang kanyang mukha, yung mata niya, ngumingiti rin, diba? Ano pa ang sa tingin mong mangyayari sa yung career in the future po? Ano po yung nakikita po ninyo? Siguro po, nag-iipon na rin po ako kasi gusto ko pong magtayo ng maliit na gym para sa tabi lang siguro ng bahay namin sa province kasi gusto ko pong magturo sa mga kapwa ko rin po na mga PWD para pagkatapos ko po ay sila naman po ang susunod sa akin. Ganda, friend. Ipapasa niya yung kanyang natutunan. Tama. Mahusay yung ganyang klase. Ano pa yung mga plano mong gawin bukod dun sa gym na gusto mong itayo? Gusto ko pong maging coach din po para maturuan ko sila ng maayos na training Aha. at para suportahan po kami ng mga LGU namin. Yay, Ayun! ganda! Palapakan natin si Ate Jinky Guion! Yes, syempre, mensahe mo, Ate Jinky, sa Mensahe. iyong mga kapwa PWD na mga kabarangay natin. Ang masasabi ko lang po sa kanila ay
kung kayo man ay mahilig sa sports, ituloy nyo lang po. At huwag kayo mawala ng pag-asa dahil dyan din ako galing na try and try, sabi nga nila, para makuha mo yung gusto mo. Yun. Meron tayo rito ngayong sample na ito ba yung ginagamit mong pang-training? Yes po, Ayan, dumbbell. ano ang tawag po rito? Dumbbell pa. Dumbbell. Ayan, paano pong ginagawa nyo? Araw-araw, hawakan ko yung mic para po sa inyo. Ilang pounds? Ayan, so yan ang gagawin nyo. 5 kilos lang po ta. 5 kilos lang ha. Apa. Ang bigat, Ate Jinky. Kung makalang to si Ate Jinky, ayan. Pa, ganyan So, yung ginagawa namin. Ayun. Ang lakas. So hanggang ilang kilo po ang nabubuhat nyo na ngayon? Bali po ang binubuhat namin ang target ko po para sa Thailand is magna 90 po ako. Wow! Kaya ito, wala lang ito sa kanya. Kapang conditioning lang yan. Pang warm up lang Pang-training yan. na lang yun. Pang conditioning. Pang-training. Ayan. Ma'am Jinky, maraming salamat po sa inyong inspirasyon. Karangalan. Hi! Sa mga profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.